Alright, so isang magandang umaga po ulit sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon dito sa ating Itulay online tutorial class. And for today, nasa week 2 na po tayo ng ating Itulay session para sa TLE 7. Ayan, kaya naman po sobrang excited na kaming malaman kung sino-sino po ang mga nakatutok sa atin ngayon dito sa ating Itulay. So bago tayo magsimula ng ating lesson, syempre batiin muna natin lalo na yung mga maaga na tumutok sa atin ngayong araw na ito. Ayan, so we have si Aisa Estruita. So good morning from New Albay National High School, Maragusan East District, Division of Davao de Oro. Ayan. So medyo malayo-layo pa lang pinanggalingan nito ni Aiza. And also, we would like to say good morning kay Ma'am Rose, kay Ma'am Milagros, kay Ezra. Ayan, so sila yung mga first three na nag-comment dito sa ating Itulay online tutorial class para sa TLE 7. Kaya naman, kung meron po kayong mga kakilala na nag-aaral po ngayon ng TLE 7, pakisabi po na tumutok na po dito, i-text nyo na sila, i-chat nyo na or i-message nyo na sa messenger at para matuto sila about sa TLE 7. So sa mga nagtatanong po, ano po bang specialization natin sa TLE 7 for this quarter? So we will be discussing about dressmaking, and of course, kasama natin dyan ang mga magagaling nating mga bagong tutors for this school year. Ayan. So good morning po kay Ma'am Marichelle Manuel from Angadanan West District, grade 7 Pearl. Ayan, Kumu Integrated School, Angadanan West District. Ayan, good morning din kay Cedric John Reyes from Ingud Ramona Integrated School, West District SDO in Isabela. And also kay Ruby and kay Rel. Ayan, so good morning po sa inyo sa kay Ma'am Rose din sa Bangkal Elementary School po. So joining with me today is, of course, we have Tutor Ruth. Hello, good morning po, Tutor Ruth. Good morning, Tutor Jeff. Good morning po sa Ayan. inyong lahat. Pasensya Ayan, na so, off-air. opo, so ready na po ang ating mga tutors. Gusto niyo po ba munang batiin ang inyong mga estudyante po na nanonood po sa atin ngayon or even po mga co-teachers natin? Okay po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Tutor Ruth. And binabati ko ang aking mga students sa Daniel R. Aguinaldo National High School, ang aking mga kasamahan sa TLE Department. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa araw na ito. At tayo po ay matututo at tayo po ay madadagdagan ng ating kaalaman. Tutor Yes, Jeff? also, opo, gusto ko rin po batiin lahat ng mga estudyante ko na nanonood ngayon. So, grade 7 Bravery and grade 7 Competence ng Las Piñas National High School, lalong-lalo na ang TLE department ng Las Piñas National High School. Of course, with our school principal, Mr. Ignacio Elson Jr., our department head, we have Ma'am Rosaline Makababad, and of course, lahat po ng mga teachers sa Las Piñas National High School. So, Tutor Ruth, ngayon po tayo ay nasa quarter 1, week 2 ng Dressmaking 7. You know what, last year when we start with Itulay, ang first quarter po namin is all about cookery. So siguro yung iba nagsasabi ngayon, ay sayang kasi hindi cookery yung yung dinidiscuss sa Itulay. Well, i-like nyo lang po ang aming Facebook page and as well as sa YouTube po. Pwede nyo po doon mahanap yung mga first sessions ng Itulay wherein ako po yung nag-discuss ng TLE 7 cookery. So, syempre, para mas makita po natin ang iba't ibang specialization, kailangan po na itry din natin yung ibang mga fields, which is, this one po is about dressmaking. Ayan. So, this will be every Friday, 9 to 9:30 a.m. Of course, mapapanood nyo po kami sa Facebook page ng Sige. DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV sa YouTube. Ayan. So, ready ka na po ba, Tutor Ruth, para sa ating discussion about dressmaking? Opo, Tutor Jeff. Ready na. Okay, so let's get this started. Okay. Magandang umaga sa inyo ulit. Ah, magbabalik-aral muna tayo. Nung nakaraang Biyernes, napag-usapan natin ang ah,
about yung cutting measuring materials. Meron din tayong measuring tools and cutting tools. Now, sa week 2, pag-aaralan naman natin ay ang marking tools. But before that, let us try muna. Titingnan natin kung meron tayong stock knowledge or meron tayong nalalaman about marking tools. Okay? Okay, let us try. Tingnan na natin. Tapos, magko-comment kayo sa, type niyo sa comment section kung ano yung inyong mga sagot. Pipili lamang kayo ng mga letter only ha, ang inyong isasagot. Okay, let us try. Let's start. Sir Jeff, Tutor Jeff. Okay, let us try natin. Ayan, yes po, sige po, try po natin. Okay. Okay, number 1. Okay, Sir Jeff, Tutor Jeff, pwede po na ba nating basahin ang number 1 question? Ayan, okay. So, sa number 1 question po natin, ang nakalagay dyan is, this holds the pins when not in use. A, pins, B, thread, C, thimble, and D, pin cushion. Okay. Type na sa inyong sa comment section. Yan, okay. So, tingnan po natin kung sino yung mga naglalagay na ng kanilang mga sagot. Ayan, so we have here, ayan, good morning si Raven. Sabi niya, ang section niya po ay Industry, Grade 7 Industry. Ayan. Sabi ni Rel, Camila, number 1, D po, ma'am and sir. Okay. Tama po ba? The right answer is letter D, pin cushion. Ang galing naman. Number 1, D, pin cushion. Ayan. Okay. So yun din ang sagot ni Rachel Ann Patiyag Senido Chua. Ayan. Okay. Siguro ma'am next time gagawin natin kung sino yung mga unang magko-comment, dapat kasama yung GCash number tapos isendan natin sila ng konting prize para ganahan yung mga students natin at saka yung mga tuties natin na tumutok. Darating tayo dyan sa mga susunod na araw. Excited na akong gawin yan. Okay. So, congrats kina Cedric. Ayan, kina Angeline. Ayan, ang gagaling nila, ma'am. Alam mo yan, si Cedric talagang yan siya. Last week, yan din siya ang napakahusay na sumagot. Si Cedric. Ayun. Okay, so, congratulations, Cedric. Possible pala si Cedric para sa ating Tuty of the Week or Tuty of the Month. Ayan. Yes, Tutor Jeff. Okay, number 2, ako ang magbabasa, Tutor Jeff. Okay, sige po. Number 2 question. A plastic or metal cup gadget worn in the middle finger for protection while sewing. Okay, letter A, pins. Letter B, needle. Letter C, thread. And letter D, thimble. Okay, ano kaya ang answer dito? Ayan, so may mga sumagot na ma'am sa ating comments. Sabi ni Real Camila ulit, number 2 daw, letter D. Okay, letter D, very good. Ang galing. Nakuha niya agad ang answer. Ang galing, very good, Real. Ayan, so may umahamon na kay Cedric. But definitely, opo, kahit ganyan nakakatuwa na talaga namang very participative ang ating mga estudyante. Kaya very good si Cedric at saka si Real. Ayan. Yes. Okay. So, ma'am, yung number 3. Ako naman po magbabasa. Okay, Sir Tutor Jeff. Okay, so number 3, it is a sharp needle-like tool with a head used to hold 2 pieces of clothes. A, needle. B, sorry, medyo maliit ito, ma'am. Hindi ko masyado makita. Thimble? Letter A, needle. Letter B, threadle. Threadle. Okay. Letter C, pins. Or letter D, tension. Okay. What is the answer for that? Ayan. So, pakilagay na po ang inyong mga sagot. Yan. Okay. I-reveal na ba natin, Tutor Jeff, ang answer para malaman ng ating mga tuties? Yes, ma'am. Sige po. Okay. The answer is letter C. Ayan. So, tama si Rachel Ann. Rachel Ann
Patiyag Senido Chua. Very good. Okay, Letter clap C. tayo. Virtual Yes. clap. Ang galing, ang galing. Galing. Nag-aral Yan. talaga. Nag-aral sila. Okay. Okay. Number 4. Okay. Ay, hanggang number 3 lang siya, 4. ma'am. Nandun. Wala yung number 4. Opo. Okay. Sige. So, let's proceed po with marking tools. Okay, with marking tools. Okay. Last Friday, na-discuss natin together with Tutor Josa yung mga, like for example, yung measuring tools, yung cutting tools. Now, bilang isang dressmaker or bilang isang mananahi, napaka-importante na matutunan natin na gamitin ang marking tools. Ano ba ang marking tools? Meron bang mga ideya ang ating mga tuties kung ano ang marking tools? Sige nga, paki-type nga sa comment section kung meron ba kayong idea about marking tools. Yes, actually ma'am, yung mga marking tools, ang very common talaga sa atin dyan, lalo na kapag ang ginagamit lang naman natin is usually for school. Ito yung mga pentel pen, mga permanent marker, yan, yung mga whiteboard marker, yan, yung mga ganon. Okay. Kasi, Tutor Jeff, sa dressmaking, napakahalaga ng marking tools dahil especially kung ikaw ay talagang nananahit ka ng damit, no? Gumagawa ka ng mga, like for example, may magpatahi sa iyo kasi gumagamit ka ng mga ng pattern. So, pag gumagamit ka ng pattern, kailangan talaga na meron kang mga marking tools dahil yun ang nagsisilbing pananda mo. Yung halimbawa na lang kung ikaw ba ay nagbabasa ka ng aklat, tapos merong tumawag sa iyo. Then, para malaman mo kung saan ka huminto or saan ka nag-stop, lalagyan mo ng bookmark, no? 'Di ba? Tayo, nilalagyan natin ng bookmark para pagbalik natin, alam natin kung saan tayo magsisimula. Ganyan din ang isang mananahi. Gumagamit siya ng mga marking tools upang malalaman niya kung saan siya magsisimulang mag-fold, saan siya magsisimulang magka-cut, or kailan siya magsisimulang manahi. Or ano ba, saan ba yung mga fabric niya, kailangan ba na talagang talagang gamitan niya talaga ng marking tools. So, wag na nating patagalin. Magbibigay tayo ng mga sample ng isang marking tool. Okay. Una, meron tayong tinatawag na dressmaker's pencil. Okay. Ang dressmaker's pencil, this is used to make fine lines on fabric. It has an erasing brush at one end. Tutor Jeff, para sa iyo, ano ba, may kaibahan kaya ang dressmaker's pencil sa yung ordinary pencil na halimbawa yung ginagamit ng mga bata? Yes, ma'am. Actually, nung parang naaalala ko before, kasi nung nasa grade 6 din ako, ang setup namin nun sa TLE, di ba parang yung first 2 quarters would be yung mga activities na for boys. So, nag-alaga kami ng mga manok, yung mga 45 days, ganyan. Tapos parang during the 3rd and 4th quarter, magsiswitch kayo ng girls. So, during that time, wala akong dressmaker's pencil kasi yun nga, hindi ako familiar. So, parang nung nagpunta ako dun sa school supply, sabi ko lang pencil. Then, nung tinatry ko siya, ma'am, na isulat dun sa fabric, hindi siya nakakasulat. Then, only to find out, yun nga sinabi ng teacher namin, because there is a dressmaker's pencil wherein ito talaga yung pangsulat mo for the fabric. So, yung usual na ginagamit natin ng mga pencil, hindi siya nagiging ganun kasing effective unlike the dressmaker's pencil kapag isinusulat na natin or ginagamit natin sa fabric. Tama, Tutor Jeff. Ang kaibahan lang naman ng dressmaker's pencil ay talagang sa dulo meron siyang brush at saka it comes in many colors yung dressmaker's pencil. Pwede siya maging red, pwede siya maging blue, pwede siya maging pink.
So, tapos ito, binibili ito, like for example, na yung sa mall, kung pupunta ka ng isang mall, kung meron siya doon sa embroidery section, nandoon sila, or sa, usually talaga, ang nandoon sa isang mall, meron doong dress, yung embroidery section. So, nandun lahat yung mga gamit na kagaya ng dressmaker's pencil. Okay. Next. Okay, meron. Isang halimbawa din naman ng isang marking tool ay ang tailor's chalk. Okay. Ang tailor's chalk, it is used to mark measurements on fabric. Tutor Jeff, meron lang akong i-share konti. Bali, history ito ng tailor's chalk. Kasi noon daw, during the Victorian era, yung mga prominent na mga tailors, talagang gumagamit sila ng mga tailor's chalk noon. So, noon, usually kasi parang orange lang ata ang kulay na nakita ko. Pero, ngayon, marami ng kulay ang tailor's chalk. And then, ito ay ginagamit na noong unang panahon pa. So, ngayon, nag-evolve na tayo, marami ng kulay ang nagawa. So, ito ay ginagamit ng mga tailor or ng mga dressmaker. So, Tutor Jeff? Yes, ma'am. Di ba kasi po before, parang naalala ko, yun nga po yung sinabi nyo, kulay orange lang siya, yung tailor's chalk natin. So ngayon meron na ring white. So ang purpose po ba nung gamit ng white na tailor's chalk is para dun sa mga fabric na dark ang colors? Yes, yes, Tutor Jeff, doon sa mga yung fabric na medyo dark talaga ang kulay, pwede ang white, no? Pwede gamitin ang white kasi kung ang fabric naman ay ang kulay ay lighter lang, medyo hindi siya parang hindi klaro para sa isang mananahi. Parang makukonfuse siya kung saan ba yung marka niya dahil gumamit siya ng isang white na tailor's chalk. Mas mainam na gamitan niyo yung yellow, blue, or orange. Yes, Tutor Jeff. Yes po. Okay. So definitely sa mga tuties natin na nanonood ngayon, ayan, pag tinanong kayo ng teacher ninyo during your online conference sa mga klase ninyo, bakit may white na tailor's chalk, definitely alam nyo na that this one is intended for clothes or fabric that are dark in colors. Okay? Oo. Tapos, meron din akong idagdag at Tutor Jeff doon sa tailor's chalk na baka yung ating mga cuties, meron silang mga maliliit na mga kapatid, no? Yung mga maliliit na bata, baka akala pwede kainin, no? So, be careful lang tayo na hindi nila gawing candy or kakagat sila ng kaunti dahil ito ay okay, sa nabasa natin, no? Nabasa natin na hindi naman talaga siya nakakamatay agad, pero ito ay nakakasama sa ating digestive system. So, dapat ingat-ingat po tayo, ate at mga kuya, sa paggamit ng ating mga kagamitan. Itago po natin pagkatapos natin gamitin. Okay, yes, opo. So parang nung last week, ma'am, no, diniscuss natin yan yung parang nagpa-game tayo nila, Ma'am Jo, sa tungkol dun sa lalagyan ng biscuit. So dun, so akala natin lalagyan niya ng biscuit. So definitely, pwede natin siyang gawing sewing box kung saan doon natin nilalagay. And sa mga students natin, sa mga tuties natin, sa mga parents, wag po natin nahayaan na maabot ito, lalo na ng mga toddlers, kasi baka mamaya isipin nila laruan dahil nga ito ay colorful. So baka po kainin nila, which is dangerous po para sa kanila, lalong-lalo na yung mga needles natin. So ma'am, bago tayo mag-proceed, i-commercial lang muna natin to. May tanong si Ma'am Leticia, meron bang TLE Agri Fisheries and Food or Fish Processing course? So meron na po tayo niyan, itulay po ako niyan last year about food processing. So pwede nyo pong balikan sa YouTube and as well as sa Facebook. Na-discuss po yan last year, na itulay ko na po yan. But I think we'll be having also fish processing or food processing baka po by next quarter. Okay po? Thank you po. So we'll now proceed with the next one.
Okay, may good morning. Good morning po. Ay, nawala. Good Ayan. morning po. Yeah. Grade 7 from Liano High School, Caloocan City po. Si Samantha Blase. Good Ayan. morning, Samantha. Babati na Okay. rin po natin si Cedric at Uy, saka si Rel. ay naku, si Cedric talaga. Rel, Ayan. Manila, hi, hi. Ayan. Okay, patuloy tayo. Okay, Okay? Tutor Jeff. So, meron tayong dressmaker's carbon paper. Okay, it is used to transfer marks from the pattern to the fabric with the aid of a tracing wheel. Okay, kagaya rin ito, Tutor Jeff, ng yung bang, di ba usually pag ano, yung gusto natin na hindi tayo gagamit ng maraming papel, gumagamit din tayo ng carbon paper para isang papel na lang, tapos lagyan natin ng isa. So, nagmamarka na yung ating sulat doon. So kagaya din ito ng ano sa pananahi. Ang dressmaker pwede siya gagamit ng dressmaker's carbon paper para yung nagawa niyang pattern, ito transfer niya na doon lahat sa fabric sa paggamit niya ng madali na lamang dahil gumamit siya ng carbon paper. Ganun po 'yon. Okay, Tutor Jeff? So ma'am, ito yung ano, I'm not sure if the same siya. Kasi parang nung bata ako, naalala ko, I used to play with carbon paper, yung sa coin, yung parang madali mo siyang mailagay sa paper. Are they the same po Yes. ba na carbon Yes. paper? Yes, parang pare-pareho lang sila. Pero ang naka-ano lang ata dahil doon sa ano yung ginagamit ngayon parang ah i- kasi may mga office supplies na talagang pang-office din 'yon. Meron ding Mm. pang dressmaker's carbon paper na talagang pang dressmaker. But then may kasamahan din ako na gumamit siya ng yung pang-office sa simpleng pagtahi niya lamang, okay din naman. Pero talagang may intended talaga na dressmaker's carbon paper. Okay. Okay. Then, we have another marking tool is the tracing wheel. Okay. Tutor Jeff, meron ka bang naalala pag nakikita mo ang tracing wheel? Actually ma'am meron, pero we would like to greet muna ang isa sa mga kasama nating tutor, Tutor May from SDO Malabon City. Good morning po. Ay, good Ayan. morning, Tutor May. Salamat. Ayan. So, ma'am, itong nakalagay, so sabi it is used for transferring markings from sewing patterns onto fabric. Actually, parang ang dating sa akin yan yung ano, yung parang pambukas ng ano, ng delata ng mga pagkain. Parang ganun yung itsura. Oo nga, Ayan. kaya lang, para siyang gulong na maliit. Mm-mm. Ang tracing wheel, Tutor Jeff at ating mga tuties, no? Pwede din siyang tawaging pattern wheel, pwede din siyang tawagin na pounce wheel, or pwede din siyang tawagin na dart wheel. Ang tracing wheel kasi, meron kasi silang Tutor Jeff, may dalawang klase yan. Meron yung may serrated wheel at saka yung ang serrated edge niya at meron din siyang smooth edge. Yung ano, Mm. yung smooth edge niya, pag ginamit niya ito, bali yung nagpo-produce siya ng ano, yung solid fine lines. Pero yung isa naman, yung serrated, yung ngipin niya na medyo matalas-talas, nagpo-produce ito ng ano, ng dots, no? Kung ito ay iyong gagamitin sa fabric. So meaning, pag tracing wheel, talagang may dalawang klase. Merong smooth edge, meron ding yung serrated edge siya. So ganun po yun. Tsaka po, ang itong tracing wheel, itong mga marking tools na aming dinidiscuss, ay talagang nabibili po ito sa ating sa ating department store. Usually sa department store naman ito. At meron din namang mga tindahan, mga store na wala sa mall, pero meron silang mga yung nakakit na yung mga dressmaker's kit or the sewing box kit na talagang nandoon na lahat ang mga gamit. Medyo yung pagkompleto, may kamahalan din. Pag medyo may kulang, affordable din naman. Pero yun lang po, kung kayo po ay talagang gusto ninyong kumpleto inyong mga gamit,
yun po, tingnan natin kung meron na tayong tracing wheel. Okay. Ayan. So, muli ma'am, ano po ulit yung mga klase nito? We have tracing wheel. Okay. Ano po yung isa? Serrated wheel? Okay. Ang tracing wheel, meron siyang yung edge niya, yung parang gulong niya, di ba? Makita natin sa sa picture na yung sa dulo niya, yung parang gulong, ang nasa sa picture is yan siya, smooth tracing wheel, yung edge, yung kanyang wheel, smooth. Okay. Okay. Smooth wheel. So, ang isa ay yung serrated wheel na meron yung ngipin na parang parang hiwa-hiwalay ang yung pagka-arrange niya. Hindi kagaya na nasa picture. Opo. Opo. So, hindi naman ma'am kasama yung Ferris wheel. Joke lang po. Parang sir, parang magkatunog sila. Pag sinabi mong tracing wheel, okay, ganon. Oh, na-miss ko lang yung Ferris wheel kasi magde-December na, 'di ba? Usually pag sa amin kasi sa Cavite, usually pag after ng Christmas season, ang susunod is fiesta. So, ang tagal nung season na ganyan, may mga Ferris wheel din yan. Na-relate ko lang naman. alam mo Sir Tutor Jeff, ayoko once lang ako tumakay ng Ferris wheel. Ayoko nang umulit. Bakit, ma'am? Masaya sa Ferris wheel. Ay, naku, ayoko na. Ang masaklap lang doon, yun parang paulit-ulit na nga tayong pinaiikot-ikot, masaya ka pa. Hindi, joke lang. Humugot pa. Hello kay Sir John, Nexel. Ayan. So, sa mga cuties po natin na grade 8, mapapanood niyo po si Sir John Nexel Dairit mamaya. Kaya after po neto, tumutok na po kayo kagad sa TLE 8 naman with Sir Nexel at matuto ng agriculture. Okay? Oo nga, sir. Mga Tapos sila. May nagsabi, ma'am, si Ma'am J. Aliven. Share ko po sa pamangking ko sa grade 7 siya. Ayan, thank you very much po. Salamat. Maraming salamat. So ngayon naman, ma'am, at this point, syempre na-share na natin sa mga students natin yung activity natin for today, yung mga ginagamit natin. So, magkakaroon tayo ng short assessment sa kanila. Oo. Pangalanan natin itong ayusin mo ako dahil Tutor Jeff, ang ginawa natin ay mga scrambled words yon. Oo, titingnan natin ang kanilang ang galing ang talas ng kanilang kaisipan. Kung talagang kahit baliktarin mo man sila, alam pa rin nila kung ano yung nasa anong word yon. Okay nga, tingnan natin. Actually, ang ganda ng ma'am ang ganda ng title nito, parang pang romance movie. 'Di ba? Parang sinira mo ako kaya ayusin mo ako. Joke lang. Okay. So let's start. Okay. Patawa lang kita, Tutor Ruth. Grabe si Tutor Jeff, ha? Talagang malalim ang hugot. Ayan, good morning, Ma'am Yvonne. Ayan. So yung mga nakatutok po sa atin ngayon, sabihin nyo naman ng TLE 7 dito sa Itulay kasi masaya. Simula ngayon, papatawanin ko po kayo every Friday, 9 a.m. Ayan. So sabi nga po ni Tutor Ruth, ayusin po natin ito. So get ready with your paper and pen at simulan po natin or i-comment po sa ating comment section ang inyong sagot. So ito ang ating first word. Ayan. Okay, ano kaya yan? Ayan. Okay. So actually, pwedeng ang mangyari yung nasa first group of words natin, yan yung second word or vice versa. Oo. Ayan. Kaya nga sabi ayusin. Okay. Binaliktad lang yan para naman talagang matitest natin ang kanilang kaisipan. Yes. So tingnan natin. Sabi nilang high order thinking skills. Yes. Madidevelop. Oo. Tama. Ayan. May sumagot na, ma'am. Si Ma'am Presi Galibo. Siya yung nauna. Ayan. Tignan nga natin. Ayan. I-reveal na ba natin ang sagot? Yes. Tracing wheel. Ang galing ni Ma'am Presi Galibo. Ay, very good. Oo. Ayan.
So dapat ano ma'am, next time talaga paplanuhin natin 'to yung mga tamang sagot na una with GCash number. Oo Ayan. nga. Naku. Okay, so let's now proceed to Next. our second word. Second word is, ano kaya yan? Ang clue niyan, yung talagang yan ang ginagamit natin sa ating pagkat o ng fabric. Yan talaga ang dapat na gagamitin natin sa ating paggupit or ng mga tela. Ano kaya Yes. yan? Okay. Ayan. Ay, naku si Rain, Rizal Tauyan. Cheers! Naku, tama! Ang Yes. galing! Tama ang yung sagot. Usually, sinasabi rin natin to kapag may celebration, no? Tas inom tayo ng wine. Cheers! Hindi, joke lang. Cheers po yun. Oo. Pero magkatunog pa rin. Oo, Magkatunog. magkatunog. Oo, So, cheers! palatandaan nyo na yun. Cheers! Oo. Ayan. Yan, next. Okay, next word po tayo. Ay, naku, parang mahirap, Tutor Jeff. Parang kahit ako hindi ko maano. Sa unang tingin, mahirap. Ano kaya? Okay. Ayan, so paki-comment na po ang inyong mga Comment sagot. ng sagot. Ayan. Okay. Reveal natin. Tingnan natin kung may Ayan. sumagot. Ay, si Coronel Jennifer Glor. Taylor's Chalk. Very good. Ang galing. Yes, Galing-galing Taylor's naman. Chalk. Oo. Buti hindi Yan. naging si Taylor Swift, no? Yun nga, singer. mamang sasabihin ko. Oo. Kaso kasi ang apelido niya, Chalk. Magkapangalan Oo lang nga. pala sila ni Taylor. Oo nga. Galing na singer yun. Oo, Okay. next. Oh, naku, nandiyan na naman yan. Parang ang haba. Talagang Okay. Type na po tayo. Sa ating mga Okay. sagot. Meron na ba? Meron na bang sumagot? Okay. Ayan. I think, ma'am, yung first group of words natin kulang lang ng letter D. Ay, kulang ang letter Ayan. D. Ayan, dressmakers, pencil. Okay nga. Okay, nakalimutan ang letter D. Very good si Rel. Kasi kahit wala yung letter D, nalagay niya, ma'am. Very good, Rel. Very good. So meaning talagang alam niya na may kulang. Okay. Naku, ang galing naman nila. So, Ayan. Ayan. Okay, so let's now proceed to our wrap-up. Okay, ang wrap-up naman natin. So, napag-aralan na natin ang measuring tool, ang cutting tool, at ngayon naman ay ang ating marking tool. So, bilang isang mananahi, bilang isang dressmaker or tailor, napaka-importante po ng marking tools para sa atin, para sa ating mga cuties na nag-aaral ng grade 7 dressmaking exploratory course because tayo po ay gumagawa ng pattern, no? At sa paggagawa natin ng pattern, talagang gagamit po tayo ng marking tools upang tayo ay matutong manahi at ito ay talagang importante sa atin para tayo ay maging magaling sa ating pananahi. So, Tutor Jeff, meron po ba kayong idadagdag? Ayan, so definitely sa ating po mga cuties and ating mga parents and guardians, mapapansin nyo po, no, slowly but surely, dinidiscuss po natin ang mga pinakamahalagang part when it comes to dress making. Okay? And siguro yung iba nagtatanong, saan bang part ng specialization ng TLE pumapasok si dress making? This is under actually po of home economics. Okay? So of course, we would like to say, yes, thank you very much po. And sa lahat po ng ating mga cuties, sa ating mga co-tutors na nanood sa atin ngayon and as well as po sa mga teachers natin from different schools nationwide, maraming salamat po. And don't forget to give your comments and suggestions. Email lang po sa amin sa edtech@deped.gov.ph. Okay? So, Tutor Ruth, sino po ba ang ating next sa mga tutors? Okay. Tutor Jeff, bago ko muna sasabihin sa inyo,
pwede ba akong mag-greet, i-greet ko muna ang principal ko para naman, Sure. i-greet ko muna siya, baka hindi na ako makakapasok nito. Ay, joke lang. Okay, binabati ko ang aking principal na si Sir Leo B. Asido, ang aking department head na si Ma'am Rosalina S. Sondong, ang aking mga master teachers na si Ma'am Nancy Orairo, si Sir Jess Orairo, si Ma'am Ruby Balite, at of course, ang aking mga kasamahan sa departamento ng TLE at ang aking Dahlia students, yung Daba de Noche grade 7, Kalachuchi, at Euphordia. Marami pong salamat at ang susunod natin ay sina Tutor Mike, Tutor Nixel, and Tutor Liway. Okay, Tutor Jeff, meron pa? Ayan, so tumutok po tayo sa ating mga tuties mamaya. And of course, meron din po tayong mga sources na pinagkuhanan ng ating pong lesson para sa TLE 7 Dressmaking Exploratory. Okay, so ayan po. So ma'am, can you please read po ang ating mga references? Okay, ang ating sources ay ang TLE Dressmaking Exploratory, yung Quarter 1 Module 2, Sewing Tools and Equipment. Meron ang writer nito ay si Angelo Jericho F. Hamora. Special thanks to all the people din natin, no? Yung dito sa ating slides, yung slides carnival at ang photographs by Unsplash. And then, Tutor Jeff, ano ko din sa kanila, no? Isabi ko din sa kanila na talagang napaka-importante at napaka-helpful itong ating itong tutor, pag-tutor natin sa kanila sa dressmaking dahil ito ay magagamit nila talaga nila sa kanilang sarili at ma-share din nila ito sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad.